Ang mga matandang gago na ito ay gagamit ng lahat ng masamang paraan para pigilan akong maging chairwoman. MS Hawkins, nagbalik tayo sa ating bansa ng palihim. Pero sa sandaling lumapag tayo, nakasunod na agad sila. May tiyak na impormante sa ating grupo. Tumigil ka na dyan. Iwasan muna natin sila. Opo, MS Hawkins. Kakamatay lang ni Donald Mercer. At hindi na sila nag-antay para manlait sa isang biyuda. Mag-ingat po, MS Hawkins. Mga tao mula sa Orion Corporation. Maya, sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Ang lahat mula sa Orion Corporation ay mamamatay. Ganito na ba talaga ang magwawakas? Nakakainis. Nakumpleto na ang misyon. Kumusta kayo? Okay lang kami. Nasaan si Maya? Pasensya na. Si Maya siya. Hindi siya nakaligtas. Ano nang sinabi mo? Hindi ba't sabi ninyo, simpleng trabaho lang yon? Nag-escort lang siya ng file, di ba? Dahil sa awayan ng mga shareholder ng Orion Corporation, sila ang pumatay kay Maya. Biktima si Maya ng kanilang pag-aagawan sa kapangyarihan. Orion Corporation. Nailibing ko na si Maya. Sabi niya, ikaw ang pinakamabait na kuya na naranasan niya. Gusto niyang, huwag kang malungkot, at huwag mo siyang kalimutan. Hindi ko gagawin yon. Babalik na ako sa home country. Papagbayarin ko ang mga gago ngayon din. Caleb, mag-ingat ka sa mga misyon mo. Maghihintay ako sa bahay para sa pag-uwi mo. Caleb, pagkatapos ng lahat ng ito, magsaya tayo ng husto. Sana hindi ka malungkot, at huwag mo akong kalimutan. Anong ginagawa mo? Nawalan ka ng malay kahapon. Ako ang nagligtas sa'yo. Ganito ba ang trato sa nagligtas sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng patay. Kaya kailangan kong lagyan ng gamot ang sugat mo.
Gising ka na ngayon, di ba? May sugat ka sa hita. Kapag hindi ko ginamot, magkakapeklat. Walang nakahawak sa leg ko, at nabuhay. Pero ngayon, mayroon. Kasi malapit na akong maging boss mo. Bibigyan kita ng 3 bilyong piso sa loob ng 3 buwan. Maging personal na bodyguard mo ako. Marami akong kaaway. At maraming problema. Marami rin akong kaaway. Wala nang madadagdag yan. Basta't kasama mo ako. Ano mang paghihiganti ang gusto mo, tutulungan kitang makamit yon. Yung Orion Corporation. Mukhang may problema siya sa mga hayop na iyon sa Orion. Ako, may problema rin sa Orion. CJ. 3 buwan. Audrey Hawkins. Caleb Stafford. King. Huwag kang lalabas. Pasok ka. Ano iyon? Ginang Hawkins, handa na ang kotse sa baba. Pwede na tayong umalis. CJ, mauna ka na. Muntik ka nang mapatay kahapon. Delikado, kailangan kong tiyaking protektado ka. Magbabantay ako mismo dito. Talagang may tiktik na malapit sa'yo. Anong ginagawa mo? Ano ng problema? Hindi mo pa to nakikita dati. Lalabas muna ako sandali. Dito ka lang sa bahay at hintayin mo ako. Alagaan mo yung mga sugat mo. Ang mga babae, hindi marunong sumunod sa patakaran. Ang kapal ng mukha mong patayin kami sa paghihintay. HMM. Sa ngayon, ako ang pinakamalaking shareholder sa Orion Corporation. Kung sabihin kong maghintay kayo, maghintay kayo. Kung ayaw ninyong maghintay, umalis kayo. Dadalo ako sa board meeting. Sa makalawa ng tama sa oras. Sa panahong iyon, ako na ang opisyal na magiging chairwoman ng Orion Corporation. At bago mangyari yon, kung may mangyari man sa akin, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Mga walang kwentang tao. Ni isang babae, hindi nyo maayos. Audrey Hawkins. Wala pang babaeng namuno sa Orion noon. Kaya mo ba talaga ang trabahong ito? Malinaw naman na mas matalino ako kaysa sa inyong mga matatandang tanga. Audrey Hawkins. Ang tanging dahilan kung bakit kami nandito ay dahil sa respeto kay Chairman Mercer. Huwag kang magmalabis. Ang tinutukoy mong si Chairman Mercer, si Donald Mercer, ay asawa ko at pumanaw na siya. Ayon sa mga patakaran, ako ang bagong chairwoman. Sino ka ba para akong pakialam sa sinasabi mong respeto? Ikaw. Pagkatapos kong maging chairwoman, imbestigahan ko ng husto ang bawat account sa ilalim ng inyong mga departamento. Kung may gumagamit ng pangalan ng Orion para sa mga iligal na transaksyon, huwag kang magalit kung paalisin kita. Hindi natin pwedeng hayaan ang babaeng baliw na iyon na maging chairwoman. Kung hindi, bawat isa sa atin dito ay makukulong. Gusto ng putang ito na angkinin ang Orion para sa kanya lang. Hindi pwede. Anong laban ng isang byuda sa atin? Ngayon, wala siyang kasama at wala siyang tunay na kapangyarihan. Basta't maalis natin siya. Bago ang board meeting. Ha ha ha. Nandito na ba ang sasakyan? MS, Hawkins, malapit na pong dumating ang sasakyan nyo. Ingat. Bilis. Tara na.
Anong ginagawa mo rito? Isang proyektong 30 bilyong piso, kaya nga, syempre, kailangan kong bigyan ng espesyal na atensyon. Mag-ingat ka sa mga tao. Sa paligid mo. Ikaw. Hindi natin pwedeng hayaan na kontrolin nila. Makipaglaruan tayo at painitin sila. Magtulungan tayo. Magpanggap tayong isang balong nagluluksa na nakipag-date sa kanyang toy boy. Ha? Basta makinig ka at sumunod sa akin. At gawin mo ng maayos ang parte mo. Pangako ko, hindi ka na mag-aalala tungkol sa perma sa buong buhay mo. Emma Hawkins, paano mo gusto akong umarte? Hindi ba dapat malakas ang mga binata? Ngayong gabi, tingnan natin kung gaano kalakas ang resistensya mo. Bukas, dadalhin kita sa Clearwater Estate para maghapong magkasama. Tayo lang dalawa. Huwag mo akong bigin. CJ, hindi kita bibigyan. Anong ginagawa mo? Kailangan nating mag-ingay para mukhang totoo. Mag-ingay ka. Ay, Sinasabi ko sa'yo, mag-ungol ka. Eric, samahan mo kami. Greer, makijoin ka na sa saya. Kayo na ang bahala dyan. Hindi ba dapat malakas ang mga binata? Tingnan natin kung gaano kalakas ang resistensya mo ngayong gabi. Ah, siya pala, ang sumaklolo sa kanya kaninang hapon. Nagmukha lang palang toy boy niya. Kung hindi dahil sa lalaking iyon. Patay o lumpo na siya ngayon. Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ba balak niyang dalhin ang toy boy na iyan sa Clearwater Estate bukas? Malayo iyon, nasa gitna ng bundok, at walang signal. Sino ang nakakaalam kung anong pwedeng mangyari doon? Totoo. Baka magkaroon pa ng landslide, o kung ano, at hindi na siya makabalik. Ha 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 ha. MS, Hawkins, handa na ang sasakyan ninyo. Samahan ko na kayo. Bigla na lang sumulpot itong lalaking ito. Ayoko lang na may mangyari sa inyo. Mas alam ko ang tungkol sa kanya kaysa sa iyo. Kailan pa, naging karapatan mong makialam sa negosyo ko. Umalis ka. Emma Hawkins, hindi ko alam kung ilan pang mga Rayleigh ang nasa paligid mo. Kaya huwag kang magdala ng iba. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Caleb, paano kung ikaw na lang ang alagaan ko? Lagi akong nagkakaproblema, at magaling ka namang humawak ng mga iyon. At higit sa lahat, hindi naman pangit tingnan. Mukhang hindi masyadong. Magkasundo si Emma Hawkins at ang asawa mo. Ang boring mo naman. Asawa? Isang marriage of convenience lang iyon. Para sa negosyo lang. Walang saysay. Audrey, gising na. Audrey, gising na. Audrey, gising na. Malapit na silang umabot sa atin. Ilalabas muna kita rito. Sa labas, bodyguard kita. Kailangan mong tawagin akong Ines Hawkins. CJ, Emma Hawkins. Emma Hawkins, samahan mo ako. Ilalabas na kita rito ngayon. Ikaw lang siguro ang tao na ayaw akong patayin. Siyempre naman, may utang ka pa sa akin sa unang buwan kong sweldo.
Kaya't pananatilihin kita. Emma Hawkins, kailangan mong mabuhay bago makipagnegosasyon sa akin. Caleb Stafford. Masama ang pakiramdam ko. May lagnat ka. Bakit ang lamig ng katawan mo? Yakapin mo ako, sige. Emma Hawkins. Pasensya na. Kailangan kitang protektahan. Caleb Stafford. Anong ginagawa mo? Nagpapalamig ako gamit ang yelo. Tapos papalamigin din kita. Huwag mong gawin yan. May sugat ka pa. Kung mamatay ka, sino ang magbabayad sa akin? Ang buhay mo ay buhay din. Anong ikinahiya mo? Hindi naman bago sa'yo ang itsura ko. Bilisan mo at magbihis ka na. Kalimutan na lang natin ang nangyari ngayong gabi. Opo, Emma Hawkins. Mr. Herrick. May masamang nangyari. Nasiraan ng ulo si MS Hawkins. Kahapon, pumunta si MS Hawkins sa Ridgeway Drive, pero nagkaroon ng landslide. At hanggang ngayon, walang balita kung buhay pa siya. Pwede ka nang umalis. Mr. Herrick, Totoo ba ang nangyari? Buhay pa ba si MS Hawkins? kung wala si MS Hawkins dito, sino ang magiging chairman ng Orion Corporation? Makakaapekto ba ito sa stock price? Lahat, huwag kayong mag-alala. Ano man ang mangyari, tuloy pa rin ang board meeting ng Orion ayon sa schedule. Gagawin namin ang lahat para manatiling matatag ang lahat, hindi namin hahayaang masaktan ang interes ng mga shareholder. Palaging sumusunod sa patakaran ang Orion. Kahit sino pa yan, kung sila'y mahuhuli, ibig sabihin ay automatiko nilang nawawala ang kanilang karapatan sa mana. 1 minuto na lang ang natitira. Sa totoo lang, di na natin kailangang umakyat para sa meeting. Gawin na lang natin chairman si Emma Herrick ngayon din. Sino ang sang-ayon at sino ang tutol? Sang-ayon, kaya ipinahahayag ko. Ang aming chairman ng Orion Corporation ay si Sandali lang. Wala pa akong nasasabi. Hindi pa kayo ang susunod, mga hamak na tauhan, na maging chairman. MS Hawkins. Ikaw, hindi ba't ikaw? Hindi ba't dapat patay na ako ngayon? Matapos kitang empleyuhin itong mga nakaraang taon, ngayon ko lang nalaman. Ako pala ay nag-aalaga ng aso ng iba. Tanggal ka na. Kung hindi ako nagkaproblema ngayon, hindi ko malalaman na ginawa mong lahat ng bodyguard ko ay laban sa akin. Kahanga-hanga. Audrey Hawkins. Ikaw ba talaga ang magiging chairwoman ng Orion? Siya ba ang bagong chairwoman ng Orion? Kung gayon, dahil nandito na tayong lahat, ang posisyong ito ay akin na sigurado. Sige. Dahil nandito na ang lahat, umakyat na tayo sa itaas at mag-usap. Hindi naman tayo pwedeng mag-board meeting. Dito mismo sa lobby, ha?
Ang mga tao mo ay hindi talaga marunong sumunod sa mga patakaran. Dahil buhay ka pa. Bakit hindi mo nalang pipirmahan ang stock transfer agreement? Ha ha ha. Hindi na nga nagpapanggap. Audrey Hawkins. Walang tatanggap sa isang babaeng masama tulad mo bilang chairwoman. Namamahala sa amin. Noong buhay pa si Donald Mercer, ako ang nagpapanatili ng Orion Corporation para sa kanya. Siya ay wala kundi isang walang kwentang incompetent. Mas magaling ako kaysa sa inyong lahat. Kaya nga ako ang makakapag-utos sa inyong mga talunan. Sinuntok mo talaga ako? Audrey Hawkins, ayaw naming bumaba sa level mo. Gusto mo man o hindi, pipirmahan mo ang agreement na ito ngayon. Kung hindi mo gagawin, hindi ka aalis sa lugar na ito. Ikaw na lang ang natitira sa The Hawkins family. Patay na ang asawa mo. Wala nang tutulong sa iyo. Ha 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 ha. Pasok. Ano ngayon? Papatayin mo ba ako dito sa Orion? Ha 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 ha. Ang bodyguard mo ay nagtatrabaho para sa akin. Ang assistant mo, akin din. Hanggat pinapanatili kong tahimik ang mga bagay, walang makakaalam kung may mangyari. Sa iyo dito. Hindi ko ito pipirmahan. Buisit, mas gusto mo pala ang mahirap na paraan. Kung hindi ka pipirma, hindi ka namin hahayaang umalis dito ng buhay. Anong nangyayari? May sunog. Buksan mo ang pinto. Bilasin mo. Tara na. Nakalusot siya sa 12-dosenang bodyguard at nakapasok dito. At sinasabi mo sa akin na siya, ang toy boy na tinatago ni Audrey? Sino ka ba? Gaano katapang para manggulo sa teritoryo ng Orion? Ako ang bodyguard na kinuha ni Ginang Hawkins. Ang kaligtasan ni Ginang Hawkins ay responsibilidad ko. Wala sa inyo ang may tsansa laban sa akin. Magpakabait kayo. Tara na. Ikaw ang may hawak. Huwag mong ipakita sa iba ang pinakamababa mong pagkatao. Ginang Hawkins, maaari ko bang itanong kung ikaw na nga ang tagapangulo ng Orion Corporation tungkol sa pagguho ng lupa na inyong naranasan kagabi sa inyong paglalakbay? Sigurado ka bang natural na sakuna lang iyon? Sinadya mong ipaalam sa amin ang iyong itineraryo. Ito ba ay dahil may nais kang ipahayag? Ngayong araw, nais kong ipaalam sa lahat na ako, si Audrey Hawkins, ay opisyal ng humalili bilang tagapangulo ng Orion Corporation at tungkol sa tinatawag na natural na sakuna. Ang pagguho ng lupa ay gawa ng tao. Mula pa noong 1 linggo, ang aking kaligtasan ay nanganganib na.
Kaya nais kong sabihin sa lahat, kung sakaling ako, si Audrey Hawkins, ay mawala o mamatay, hindi ito magiging aksidente. Ito ay dahil sa kagagawa ng isang tao. Puta. Ipinahayag talaga ng putang inang iyon sa lahat, mas mahihirapan na ngayong patayin siya. Sa ngayon, ang prioridad ay linisin ang lahat ng maduduming bagay sa ilalim natin. Kailangan muna nating protektahan ang ating sarili. Marami pang pagkakataon para asikasuhin siya sa hinaharap. Ikaw nga ang perpektong bodyguard. Ako na ang bahala. Hindi ka pa ganap na gumagaling sa iyong mga dating sugat, at ngayon ay may mga bago ka pang tama. Magpahinga ka muna ng ilang araw sa bahay para gumaling. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para iligtas ako sa tuwing may mangyayari. Panatilihin mo lang akong buhay, ayos na iyon. Huwag mong isakripisyo ang sarili mong buhay para sa iba. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Audrey. Alam mo, ang kaaway ko ay ang Orion Corporation. Isa kang malaking shareholder sa Orion. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil dati. Ikaw ang chairman ng Orion, kaya ikaw ang kaaway ko. Bakit mo ako iniligtas kanina? Pwede mo namang hinayaan na patayin nila ako. Dahil boss kita. Pero simula ngayon, tapos na ang trabaho natin. Hindi na ako makikisalamuha sa mga taga-Orion. Anong klaseng sama ng loob mayroon ka sa Orion? Pinatay nila ang bunso kong kapatid. Hindi ako yon, wala akong alam. Bago namatay si Donald Mercer, wala akong kinalaman sa anumang internal conflicts. Meron lang akong shares, pero walang tunay na kapangyarihan. Pero ngayon, ako na ang chairwoman. Matutulungan kitang malaman ang katotohanan. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mawalan, ng tanging taong tunay mong malapit sa mundong ito? Ang pag-alam lang sa katotohanan ay hindi sapat. Mamamatay sila. Oh. Hindi na sila lalabas sa bilangguan. Audrey Hawkins, sinasabi ko sa'yo, kung ang pagkamatay ng bunso kong kapatid ay walang kinalaman sa'yo, hindi kita pakikialaman, kung hindi kita palalampasin. Hindi ba't naghihiganti ka? Sa dami ng mga sugat mo, paano ka makakapaghiganti? Ayaw ng bunso mong kapatid na makita kang hindi pinapansin. Ang sarili mong kalusugan, di ba? Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mawalan, ng tanging taong tunay mong malapit sa mundong ito? Paano ko hindi malalaman? Ang bunso kong kapatid ay iniwan din ako. Maligayang 16 na kaarawan. Cynthia, paghahasya natin ang pendant na ito. Kalahati para sa bawat isa sa atin. Ito ang buwan. At ito naman ang araw. Ang ganda nito. Ano man ang mangyari sa hinaharap, palagi kitang iingatan. Salamat, Audrey. Hoy, hindi ba't may plano ka sa mga kaibigan mong lumabas? Oo, Bilisan mo at umalis ka na. Magkakain tayo ng cake mamayang gabi. huwag kang mag-alala. Hindi ako kakain ng cake sa labas. Yung gagawin mo para sa akin ang gusto ko. CJ. Aalis na ako. Ano, bumalik na ba si Cynthia? Hindi man lang pumunta si Cynthia sa bahay ng kaibigan niya. Bigla na lang siyang nawala. Pinaghihinalaan ng pulis. Na baka nakidnap siya. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong hanapin siya. Kumalma ka. Paano ako makakapagkalma? Siya na lang ang pamilya ko. 16 na kaarawan niya ngayon. Cynthia. Buhay ka pa, di ba? Galit ka lang sa akin, dahil hindi kita na ipagtanggol. Kaya nagtatago ka sa akin. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala.
Sisiguraduhin kong magbabayad ang mga gago na yon. Buti na lang, nailipat ko na, lahat ng pondo. Lahat ay isi-ship sa ibang bansa mamayang gabi. Good luck na lang sa pagsubaybay niyan. So ang sinasabi mo, walang problema sa alinmang proyekto ng Orion Corporation dito o sa ibang bansa. Tama po, Ginang Hawkins. Kaya hayaan mo akong magtanong, paano nawala ng overseas branch ang 200 milyong dolyar? Ikaw ang kumuha. Ginang Hawkins, negosyo ito. Minsan nananalo ka, minsan natatalo. Bakit ka ganyang kabahala? Mukhang maayos ang lahat sa ibabaw. Pero sino ang nakakaalam sa nangyayari sa likod ng mga eksena? Sige, tingnan natin, Ginang Hawkins, kung sapat ang galing mo, para mahanap ang mga isyong iyon. Titingnan natin. HMPH. Tapos na ang oras. Huwag kang mag-alala. Binabantayan ko siya. Nasa opisina pa rin si Audrey. Sino yan? Ano ang gusto mo? Talagang papatayin mo siya. Dito, sa gitna ng lahat ng kamera sa Orion Corporation. Bakit mo pinaparusahan ang sarili mo? Sa pagkakamali ng iba? Sa tingin mo ba talaga, kapag pinatay mo siya, at ikaw naman ang makulong, makakaramdam ba ng ginhawa, ang nakababatang kapatid mo sa langit? Ang security system ng Orion Corporation ay sinira ko na. Eh ano naman, si Brian Herrick ay may pera at koneksyon. Kung papatayin mo siya, hindi ka makakatakas. E ano naman? Ang tanging taong mahalaga sa akin sa mundo ay wala na. Basta't makapaghiganti ako. Wala na akong pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Sa totoo lang, sa tingin mo ba, kung papatayin mo siya, magpapasalamat sa iyo ang kapatid mo? Iisipin lang niyang tanga ka. Anong punto ng pagsasabi ng lahat ng ito? Ang taong nagmamalasakit sa buhay ko ay wala na. Ako, nagmamalasakit. Caleb Stafford. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kanila. Babae, ang daldal mo. Saan ka pupunta? Pangako sa'yo. Hindi ako gagawa ng kahit anong kalokohan. Sinadya kong imbestigahan ang lahat ng proyekto para takutin sila at kumilos. Ngayong gabi, siguradong may gagawin sila. Huwag kang gumawa ng anumang kapusukan. Kumusta na? Darating ang bangka sa loob ng 3 oras. Ayos na ang lahat ng papeles. Bukas ng umaga. Lahat ng gamit na ito ay isi-ship na sa ibang bansa. Ha 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 ha. Array. Walang sumunod sa atin, di ba? Wala. Mabilis naman tayong umalis. Wala siyang oras para mag-ipon ng sarili niyang tao. Buisit. Ngayon, ang kasama na lang niya ay yung nakakainis na bodyguard. Paano pa siya maglalakas loob na habulin tayo? Ha ha ha. Naipasok na nila ang ebidensya. Wala na tayong oras. Wala akong oras para kumuha ng taong mapagkakatiwalaan. Ikaw na lang ang natira, Caleb Stafford. Pumunta ka sa Harborview Terminal at tulungan mo ako. Hindi ako magtatrabaho para sa kahit sino mula sa Orion. Ito na ang huling pagkakataon mo. Ang mga tao nila ang nagpapatakbo ng lahat ng mga sangay sa ibang bansa. Kung maipadala ang mga ito sa teritoryo nila, mawawalan ako ng lahat ng leverage.
Hoy, nandito na ang bangka. Tara na, tara na. Umalis na ang buong grupo na iyon. Ito ang listahan ng pautang. Kumuha sila ng 200 milyong dolyar para sa mga ilegal na pautang, kaya puno ng pera. Ang lahat ng mga kahon na ito. Ha ha ha. Ginang Hawkins. Talagang may lakas ng loob ka. At mabilis ka rin mag-isip, HMP. Sayang lang at wala kang mapagkakatiwalaang kasama. Ha ha ha. Kahit na malaman mo, ano ang magagawa mo? Sa tingin mo ba talagang makukuha mo ang ebidensya dito? Kung tatanungin mo ako, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Walang kahihiyan sa paggawa ng pera. Ginagamit ninyong lahat ang pangalan ng Orion. Sa pagpatay at pangutang ng malaki, walang krimeng hindi ninyo ginagawa. Madugo ang mga kamay mo. Pagtayo. Paano niya nalaman? Sila nga ba talaga ang pumatay sa nakababatang kapatid ni Caleb Stafford? Hoy, ako ay isang modelong mamamayan, alam mo. Huwag mo akong pagbintangan ng pagpatay. Ginang Hawkins. Dalhin mo rito ang mga talaan. Ako ay isang modelong mamamayan, ha? Huwag mo akong pagbintangan ng pagnanakaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sinabi ko na sa mga reporter dati na hinahabol ako. Tumawag pa ako ng pulis bago ako pumunta rito. Kung may mangyari sa akin, kayong lahat, bawat isa sa inyo, hindi makakatakas. Bilisan mo at ipasok mo ang mga gamit. Halika na, umalis ka. Hindi kita papatayin. Pero, pwede pa kitang putulan ng isang kamay. O baka isang paa. Hey. Tigil. Isa na namang gustong mamatay. Mukhang mahal na mahal ka ng boy toy mo. Eh di patayin na lang namin kayong dalawa. Anong kinakatakot mo? 2 tao lang sila. Sa tingin ko, wala siyang lakas ng loob na magpaputok. Huwag kang gagalaw. Makipaglaban sa mga matatandang tulad ninyo. Ano bang dapat katakutan? Ilagay ang mga kamay sa ulo. Bumaba ka. Gumalaw ka ulit. At ipapakita ko sa'yo kung gaano kagaling ang pag-target ko. Magkano ang binayad sa'yo ng babaeng ito? Doblehin ko. Ang pagsama mo sa babaeng ito ay wala kang mapapala. Panaginip lang yan. Mauna ka. Sasaklob ako. Walang kwenta.
Kung hindi ako nahuli, pwedeng dumating ang mga pulis at dakpin silang lahat ng sabay-sabay. Lahat sila. Malamang nailipat na nila ang illegal na pera ngayon. Wala ka namang kinalaman dito. Wala ka namang profesional na pagsasanay. Imposibleng matalo mo sila. Ang mabuhay ay panalo na. Huwag kang gumalaw. Aalagaan ko ang sugat pag-uwi. Bakit mo pinanganib ang lahat ng ganoon? Sinabi ko sa'yo, kapag kailangan mo ako, nandito ako. Tingnan ko kung may iba ka pang sugat. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Sa kapatid kong babae ito. Sa kapatid mong babae. Siya ba ay 24 na taong gulang, maliit at payat, napakatalino, at may birthmark dito mismo. Paano mo nalaman yon? Kapatid ko yon, si Cynthia. 8 taon na ang nakalipas. Nawala siya, walang bakas kung buhay o patay. Yung babaeng pinatay ni Orion. Teka, Pumanaw na siya. Teka, siya ba? Ang ate ni Maya talaga? Audrey. Audrey. kanina lang. Bakit mo sinabing, kapatid mo si Cynthia? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Cynthia. Yun ba ang totoong pangalan ni Maya? Cynthia Hawkins ang pangalan niya. Kapatid ko siya. Ipinagbili siya sa training camp. Parang nawala ang kanyang memorya. Hindi niya maalala ang sariling pangalan o kung sino siya. Unti-unti ko siyang nakilala. Sa madilim at walang pag-asang lugar na yon, nagtiwala kami sa isa't isa para mabuhay. Tama na. Ang lugar na yon ay ginagawa lang ang mga tao na, mga makina ng pagpatay na walang damdamin. Hindi namin matiis na, mabulok doon. Kaya sabay kaming tumakas. Tigil! Huwag kang tumakbo. Huwag kang gumalaw. Sabi ko tumigil ka. Kung mahuli tayo ngayon, tapos na tayo. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para mailabas ka. Magkasama kaming nakipaglaban. Sa sarili naming lakas, bumuo kami ng isang team. At tumanggap ng mga bounty. Siya ang pinakamahalagang tao para sa akin. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang pinakamahalagang tao. Kung wala siya, na nakikipaglaban sa tabi ko. Malamang patay na ako matagal na. Lumabas ka muna. Audrey, Lumabas ka lang sandali. Pabayaan mo akong mag-isa sandali. gising ka na. Gutom ka na siguro pagkatapos ng maghapon na hindi kumain. Kainin mo habang mainit pa. Hindi ako kakain. Para hindi mo na ako singilin pa. Sumobra ka na, Caleb. Hindi ito ang unang beses na sumobra ako. Kung mamamatay ka sa gutom,
wala nang magbabayad sa akin. Hindi ba masarap? Sa lahat ng panahong ito, lagi na lang may mga matang nakatingin sa akin sa labas. Na minamasdan ang bawat kilos ko. Naghihintay silang lahat, umaasang masisiraan ako ng loob. Mawasak. O kaya imamatay. Para mapunit nila ang Orion Corporation. Pero kahit anong mangyari, kapag nasa labas ako, hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ko pwedeng hayaang matakot ako. Pero ngayong wala na si Cynthia. Hindi ko na talaga kaya. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako ang magiging patalim mo. Magtulungan tayo. At singilin natin sila para kay Cynthia. Kahit pa maging kapalit nito ang buhay natin. Hindi kita pababayaang mamatay. Dahil ikaw ay ang huling kayamanan na iniwan sa akin ni Cynthia sa mundo. Emma Hawkins, Caleb Stafford, nasa serbisyo niyo. Kahit pa maging kapalit nito ang buhay ko. Bibigyan kita ng 3 araw para gumaling sa mga pinsala mo. Galing ka na ba? Salamat sa maingat na pag-aalaga niyo, Ina Hawkins. Nagnakaw sila ng pera mula sa Orion at nagpatakbo ng iligal na pautang sa ibang bansa. Narito ang mga record sa pananalapi. Bawat transaksyon ay maliwanag na nakatala. Ang lakas ng loob nila. Kahit na kailangan pang patunayan, ang lahat ng ito, sapat na itong ebidensya para kasuhan sila. Malaking problema na nila ito ngayon. Kaya kung ako ang papatay sa kanila, parang tinulungan ko na ang lahat. Hindi ko hahayaang gawin mo iyan. Ano nang gagawin natin? Kung nagawa nila, ang ganito, may malakas na backer siguro sila. Kahit makulong man sila, ngayon, hindi magtatagal. Bago sila iligtas ng iba. Kung mag-isa ka pa rin. Noon, maiintindihan kong mag-alala ka. Pero kasama mo na ako ngayon. Mas malakas ako. At mas marami akong pera kaysa sa kanila. So, ano nang gagawin natin ngayon? Harapin natin sila. Ayoko sa mga ligtas na laro. Hindi pwede. Paano kung mapahamak ka ulit, tulad noong nakaraan? Pero nandyan ka naman, di ba? Sayang lang at nailipat na nila ang lahat ng perang madumi nila. Sa tingin ko ngayon, natutulog na sila sa mga salansa ng pera. Tinititigan ito gabi-gabi. Mahirap na tayong kumilos ngayon, pero okay lang. Kahit bank statement lang. Kaya ko pa ring ibagsak sila. Kung hindi mo kayang kalabanin sila, ako na ang gagawa. Kalahating oras na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginagamit mo ba ang titulo mo bilang chairwoman para maglaro lang ng bahay-bahayan? Bakit ka nagmamadali? Sandali lang. Ngayon, aayusin natin ang parehong bago at lumang mga account ng sabay-sabay. Alam mo ang sabi nila, ang bagong boss ay laging gumugulo. Pero sobrang impatient ka. Dahil ang dami namin dito. Gusto mo talaga kaming iprito ng buhay? Buti na lang nailipat ko na ang pera sa ibang lugar. Ang meron lang siya ay isang walang kwentang ledger. Kahit tawagan niya ang mga pulis, may paraan pa rin tayo dito. Mukhang wala na talaga siyang magagawa. Nagpakuha ako ng datos ng kita natin sa nakaraang mga taon. Tingnan natin kung magkanong pera ang inyong mga palpa ang inubos mula sa kumpanya. At may lakas pa ng loob kayong sabihin na ang isang babaeng tulad ko ay hindi karapat-dapat na mamuno sa inyo. Unang quarter, pagkalugi ng 80 milyong dolyar. Ikalawang quarter, pagkalugi ng 120 milyong dolyar. Ikatlong quarter, pagkalugi ng 40 milyong dolyar. Tungkol naman sa proyekto ng entertainment industry. Lahat ay nawala. MS, Hawkins. Lehitimong negosyo ang pinapatakbo natin dito. Normal lang ang mga pagkaluging ganyan. Sa tingin mo ba talaga na mapapaalis mo kami sa pulong ng mga shareholders?
Dahil lang sa mga pagkaluging ito? Napaka-inave mo naman. Tama ka. Sige, tapos na ang pulong. Anong ginagawa mo? Hello. Wala namang nangyari, di ba? Normal lang ang lahat tulad ng dati. Hoy! Ano sa tingin mo, ang gustong makamit ng babaeng yon? Kinuha niya ang aming financial statements, pero wala siyang ginawa sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, kumuha siya ng buong grupo ng bodyguards, at pinalibutan ng kanyang bahay. Kahit langaw, hindi na makakapasok ngayon. Pero na-transfer na namin ng pera. Sa ligtas na lugar. Kung gusto niyang guluhin tayo, HMPH, hindi yan ganoon kadali. Malamang desperado na siya at nagwawala na lang. Ha 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 ha. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Yung bodyguard na kasama niya ay napakatibay, hindi basta-basta. Hintayin muna natin kung anong mangyayari. Oo nga pala. Nakatago na ba ang pera? Relax, nasa panic room. Walang paraan para makita yon ng kahit sino. Will. Ang daming pera. Mga 200 ang bodyguards dito. Ang lock ng panic room ay bagong fingerprint scanner galing sa ibang bansa. 80 milyong dolyar ang ginastos ko para dyan. Talagang walang paraan para makapasok ang kahit sino. Basta't manatili tayo dito, ang babaeng yun ay walang magagawa sa atin. Ha 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 ha. Audrey Hawkins, ano ang ginagawa mo? Panghihimasok? Inireklamo kayo ni Emma Hawkins dahil sa illegal na fundraising at predatory lending. Narito kami para imbestigahan. Narito ang warrant. Hindi mo pwedeng paniwalaan lang ang sinabi niya. Kami, sa bandang huli, ay mga mamamayang sumusunod sa batas. Bawat pirasong dolyar ay nakalista lahat dito. Teka, proyekto lang iyon sa ibang bansa, hindi utang. Hindi nyo pwedeng arestuhin ng isang tao, dahil lang sa isang talaan, di ba? Pangkaraniwang paghahanap lang ito. Ano ba ang kinakabahan mo? Hindi naman siguro na may itinago ka talagang maduming pera sa bahay. Ano? Anong maduming pera? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sige na nga, halugugin nyo na. Wala akong itinatago. Maghintay ka lang, isasampa ko talaga sa'yo, ang kasong paninirang puri. Sigurado ka bang hinalughog niyo lahat? Wala talaga. Audrey Hawkins. Para makamkam ang Orion. Ganito ka ba talaga? Magpapatibong sa amin? Isasampa ko talaga sa'yo. At ipapaalam sa publiko kung gaano ka bagsik. Ang totoong ugali mo, tagapangulo ng Orion. Emma Hawkins. Paano ka nakapasok dito? Ito ba ang hinahanap nyo? Tingnan mo ang mga libro. Kapitan, lahat ay tumutugma. Hindi ito maduming pera. Ito ay negosyo sa ibang bansa ng Orion. Lehitimong proyekto ito. Ang perang ito ay dividend lang namin, yun lang.
Galing ito sa negosyong ginawa namin kasama. Ang dating direktor, si Donald Mercer. Dividend lang ito. Alam mo ba, tungkol dito, Hindi ko alam, at hindi talaga yan totoo. Ilang taon na ang nakalipas, kahit na si Donald Mercer ang chairman. Halos wala siyang silbi. Lahat ng partnership sa negosyo ay talagang ako ang humahawak sa likod ng eksena. Wala namang naging iligal. At kahit na meron, sarili lang nilang gawain yun. Kasama si Donald Mercer sa tabi-tabi. Bilang chairwoman ng Orion Corporation, handa akong makipagtulungan sa investigasyon ninyo. Madaling malaman kung may problema, ang perang yan o wala. dalhin niyo silang lahat. Putang ina mo. Ikaw lahat yan. Sinadya mo kaming isahan. Para lang mapasa iyo ang Orion. Hindi ka talaga magpapatalo, di ba? Nakita mo na ba siya dati? Ikaw. Sino ka talaga? Mukhang nakita mo na siya. Mas mabuting sabihin niyo na lang ang totoo. May iba pa bang kasabwat kayo? Kahit anuman sa kasong pagpatay, wala na kayong pag-asa. Mas mabuting may isasama pa kayong iba. Kung illegal na pera lang, May paraan pa. Pero kung makakabit sa inyo ang pagpatay, tapos na kayo. Kami, hindi namin. Wala kaming pinatay. Binayaran lang namin siya para maghatid ng isang bagay para sa amin. Sa huli, si Donald Mercer ang kumuha sa kanya. Wala kaming kinalaman doon. Si Donald Mercer. dalhin niyo sila. Bumalik kayo at imbestigahang mabuti ang Orion. Teka. Donald Mercer. Buhay ka pala. Si Donald Mercer, ang tunay na chairman ng Orion Corporation. And Mercer, buhay ka pa pala? Iniligtas ako ng ilang mabubuting tao. Sa buong panahong ito, nagpapagaling ako sa kanila. At ngayon, narinig kong may nangyari sa Orion. Kaya agad-agad akong bumalik. Mahal. Salamat sa lahat ng iyong pagsisikap sa panahong ito. Ngayong bumalik na ako, ang Orion ay nasa ilalim na naman ng aking kontrol. Sinasabi mo bang lahat ng maruming pera at iligal na pondo ay konektado sa iyo? Malaking pagkakamali lang ito. Negosyo lang ng kumpanya. Iilan lang na maliit na negosyo ang pinatakbo ko kasama ng ilang maliit na shareholder. Lahat yan ay lehitimong pera. Mahal. Halika naman, kailangan mong bigyan ng iyong lalaki ng kaunting ekstrang ipon sa tabi, di ba? And Mercer, sigurado ka ba? Siyempre, huwag kang mag-alala. Ganap akong makikipagtulungan sa investigasyon. Suriin ninyo ang lahat ng overseas assets ng Orion, kung paano ninyo gusto. Ang dating chairman ng Orion, si Cynthia ang napunta sa kanya. Ang pagkamatay ni Cynthia ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Kung ganoon ang sinasabi mo, malamang ay malaking pagkakamali lang ito. CJ, imbestigahang mabuti. Para mapanatag din ang loob ko. Mahal, mag-asawa tayo. Hindi mo naman ako makakalaban. Dahil lang sa kaunting ekstrang ipon, di ba? Mag-asawa tayo. Kung ibabagsak mo ako, babagsak ka rin. Sa panahong nagpapanggap akong patay sa ibang bansa, tinitiyak ko nang, natakpan ko na ang lahat ng bakas ko. Ginang Hawkins. Audrey Hawkins. Kung ganito siya magsalita, malamang natakpan na niya kung saan nanggaling ang perang iyon. Alam ko, pagnanakaw at mga shady na pautang, sure ako na si Donald ay kasangkot dito. Masyado akong pabaya noon. Hayaan siyang makalusot sa ilalim mismo ng aking ilong. Kung ako lang ay nagpapanik at kumikilos na naguguluhan, maaari ko siyang mapababa ang kanyang gwardya. At isipin na nanalo na siya. Ikaw at siya. Kasal kayo. Binalaan niya ako at sinabi kong patuloy kong tinitignan ito. Isisi niya ang lahat sa akin. Kahit na siya ay makulong, sisiguraduhin niyang babagsak din ako kasama niya. Hindi pwede. Ikaw lang ang pamilya ni Cynthia na natitira sa mundong ito. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pero ngayong bumalik si Donald Mercer, may higit pang nangyayari sa likod ng lahat ng ito.
Mananatili akong malapit kay Donald sa ngayon. At maghihintay lang para makita kung ano ang mangyayari. At sisiguraduhin ko na mananatili ako sa tabi mo sa bawat hakbang. Audrey Hawkins. Asawa mo ako. Hindi pa nga nakalipas ang ilang araw, at lumitaw ka na, kasama ang isang toy boy sa tabi mo. Simula nang kumalat ang balitang namatay ka, lahat ng mga matatandang lalaki sa Orion ay sinusubukan ang bawat paraan para patayin ako. Bilang isang biyuda na mag-isa, kung wala akong personal na bodyguard na kasama, malamang bangkay na ako ngayon. Personal na bodyguard. Dapat ay talagang maalaga, ano? Dapat umalis ka na ngayon. Kumusta? Ayos lang. Audrey Hawkins. Nag-aalala lang ako, sa mga araw na wala ako. Baka may magdangka ng kalokohan sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Donald Mercer, nakalimutan mo na ba? Ang prenup natin, ang tanging dahilan kung bakit tayo nagpakasal, ay dahil iyon ang huling hiling ng tatay ko. 2 taon na akong gusto maghiwalay. Ikaw ang laging nagpapabagal. Mahal na mahal kita talaga. Hoy, Audrey. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naisip? Nagbago ng mood, ha? Hindi tulad kanina, nang pinagbabantaan mo ako. Hindi ba tungkol iyon sa pagpapalago ng pera? Para magkaroon ka ng mas magandang buhay? Kailangan ba kita para doon? Huwag mong kalimutan. Ang tanging dahilan kung bakit ligtas kang nakaupo sa pwesto ng chairman ay dahil sa akin. Ayoko lang makipag-away para doon. Pero tingnan mo, nakikipagsabwatan ka kay Oscar Breer at sa iba para gumawa ng krimen sa ilalim ng pangalan ng Orion. Sa totoo lang, baka hindi ka na dapat nasa pwestong iyon. Teka. Mag-asawa tayo. Dapat tayong magtulungan. Mahalaga ba kung sino ang nakaupo dyan? Audrey. Ayokong maging. Mag-asawa lang tayo sa papel. Gusto kong maging tunay na asawa mo. Umalis ka. Nakakadiri ka. Kung alam ko noon na magkakapit ka lang sa akin ng ganito, hindi kita pakakasalan. Sino ba ang niloloko mo? Akala mo ba talaga, bilang babae, igagalang ka talaga ng mga tao? Patay na ang lahat sa pamilya Hawkins. Ako, na lang ang natitirang pamilya mo. Hindi. Nandyan pa si Cynthia. HMPH. Cynthia, matagal nang patay iyon. Ako na lang ang makakapagtanggol sa'yo. Ang pagpapakasal sa akin ay isang pabor sa'yo. Huwag kang magmalaki. Nawawala lang si Cynthia. Hindi nakita ng pulis ang katawan niya. Bakit siya siguradong sigurado? Napatay na si Cynthia. Teka, Bitawan mo ako. Tanggang bodyguard. Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Umalis ka. Emma Hawkins, ayos ka lang ba? Ako ang bodyguard niya. Sa kanya lang ako sumusunod. CJ, Umalis ka. umalis ka. Sige. Aalis na ako. Audrey Hawkins, okay ka lang ba? Caleb, ayaw ko nang mag-imbestiga pa. Hindi ko kayang isama ka sa kapahamakan ko. Habang lumalalim tayo, mas mahirap nang makaalis. Mahalaga rin ang buhay mo. Yung mga nagmalasakit sa buhay ko, ay patay na. Ako, nagmamalasakit ngayon. Ikaw, ang huling mahalagang bagay na iniwan ni Cynthia sa mundong ito. Hindi ko na alam kung kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. Ginang Hawkins. Ang tracker na inilagay ko kay Donald Mercer ay nagpapakitang malapit na siya sa pintuan.
Kailangan mo ba akong umaksyon? Ayos lang. Kaya ko ito. Huwag mo muna siyang paghinalaan. Umalis ka muna. Huwag mo siyang harapin ng direkta. Nasa pintuan na siya. Paano ako lalabas? Ang bintana. Tatalon sa bintana. Ano ba tingin mo sa akin? Yung ibang lalaki. CJ, Nasaan siya? Nasaan siya? Audrey Hawkins. Asawa mo pa rin ako. At nakikipagkalokohan ka sa ibang lalaki? Ginoong Mercer. Ano ang gusto mo sa akin? Donald Mercer. Bodyguard ko siya. Kagabi sa baba, binantayan niya ako buong gabi. Trabaho niya iyon. Wala ka bang mas importante pang gagawin? Bakit hindi ka na lang bumalik sa Orion para makipagkita sa mga matatandang buto doon? Kung ayaw mong maging chairman, ibalik mo sa akin. Aalis na ako. Siyempre, aalis ako. Tanggang bodyguard. Makinig ka. Asawa ko si Audrey Hawkins. Kapag hinawakan mo siya, babasagin ko ang braso mo. Pinaghihinalaan ko na ang pagkawala at pagkamatay ni Cynthia ay parehong may koneksyon sa kanya. Pinaghihinalaan ko ang pagkawala at pagkamatay ni Cynthia ay parehong may koneksyon sa kanya. Noon pa. Paano nga ba nawala si Cynthia? 8 taon na ang nakalipas sa kanyang kaarawan. Araw na iyon, binigyan ko siya ng kwintas na iyon. Pagkatapos, lumabas siya para makipag-hangout sa mga kaibigan niya. Hindi na siya bumalik kahit na gabi na. Kinagabihan, umuwi si Donald. Sinabi niya sa akin na nawawala si Cynthia. Hinanap ko siya ng matagal pero hindi ko siya natagpuan. Walang baka sa kanya, buhay man o patay. Kung siya ang pumatay kay Cynthia, may posibilidad na mahayag siya. Pero, ang pagpapadala sa kanya sa training camp ay talagang magandang hakbang. Dahil halos walang sinumanang nakakatakas mula sa lugar na yon. So ang sinasabi mo, ang layunin niya ay hindi patayin si Cynthia, kundi siguraduhin hindi na niya ako muling makikita. Anong klaseng misyon ang kinuha niya mula kay Orion? Dapat ay escort niya ang isang file. Pero, walang nakakaalam kung sino ang tatanggap. Anong file? Hindi ko alam. Pero may isang taong nakakaalam. Hello, Joker. Ako si Caleb. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nang wala kayong mga kasama, hindi ako nangahas na kumuha ng maraming assignment. Kailan ka babalik? May mga personal na bagay pa akong kailangang asikasuhin. Tinawagan kita ngayon, para lang magtanong tungkol sa misyon na kinuha ni Maya noon. Inatasan siyang i-escort ang isang file. Ano ang laman ng file na yon? Caleb, sa ating linya ng trabaho, may mga patakaran tayo. 60 milyong dolyar. Kilala mo talaga ako. CJ. Anong proyekto? Anong file? May kinalaman ba ito sa proyektong Orion? Ito ay pag-escort sa ilang profile ng mga kabataang babae. Lahat ng profile ay tungkol sa mga kabataang babae. Na wala pang 24 na taong gulang. Profile ng mga babae. Talagang pinahahalagahan ni Joker ang sarili niyang buhay. Kahit hindi natin alam kung ano ang confidential information. Gayunpaman, binabantayan ni Joker ang lahat para masiguro ang ganap na kaligtasan. Sa ngayon, ang mga file na ito ay walang ipinapakitang kakaiba. Ano ang pumasok sa isip mo? Naalala ko noong isang araw. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok sa kwarto ko at hawakan ang gamit ko? Bakit mo siya sinisigawan? Sinabi ko sa kanyang pumunta sa kwarto mo para kunin ang mga file ng proyekto. Gusto kong tingnan ang mga iyon. Audrey, nahawakan ko ang maling bagay. Pero hindi ko talaga sinasadya. Nakita ko lang ang mga dokumento sa mesa ni Donald. Kaya akala ko iyon ay... Ano? Mayroon ka bang bagay na ayaw mong makita ng iba? Donald Mercer, Hayaan mong sabihin ko sa'yo. huwag kang magtangka ng anuman, ng palihim sa likod ko. Huwag mong kalimutan, ako ang naglagay sa'yo, sa pwestong chairman ng Orion Corporation. Hindi ba't mga panloob lang?
Na dokumento ng interview ang mga yon? Nag-aalala lang ako baka may mag-leak nito. Sige. Nagmadali ako. Pasensya na, Cynthia. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang mga file na iyon? Imposibleng, mga ordinaryong dokumento lang ng interview ang mga yon. Kung hindi, bakit gagastos ng malaking pera para mag-hire ng mga mercenary para ihatid ang mga yon? May safe sa opisina ni Donald. Titingnan ko na ngayon. Audrey, hindi ka na nag-iisa. Ako na lang ang pumunta. CJ, Pagod na ako. Kahit papaano, weekend na bukas. Kasalanan mo itong lahat. Ngayon, nahuli ako sa pag-uwi. Tara na. Umalis na ang lahat. bumalik na ba si Donald Mercer? Hindi pa. Pero, wala rin siya sa opisina. Lumabas ka. Tigilan mo ang pagtatago. Sino ka talaga? Bakit mo ako iniimbestigahan? Huwag kang gagalaw. Kasama ko si Audrey. Mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Kasama ko si Audrey. Mas mabuting sundin mo ang sinasabi ko. Hay nako. So, talagang mahalaga sa'yo si Audrey. Anong ginawa mo sa kanya? Asawa ko si Audrey. Gagawin ko sa kanya ang anumang gusto ko. Ikaw, Mas mabuting makipagtulungan ka. Kung ayaw mong mamatay si Audrey, sumunod ka lang. Gapyusan mo siya at dalhin sa ibang lugar. ang tahimik talaga ng lalaking ito. Ayaw niyang magsalita. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang dahilan mo sa pagpunta dito? Ano ba ang layunin mo? Ano ang susunod na? Hakbang ni Audrey? Ang dami mo nang tinanong sa akin. Alin ba ang dapat kong unahing sagutin? Iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot. Ikaw ang nagkidnap kay Audrey. Hindi ka naman pala patay. O nagpanggap kang patay. Hindi ko lang maintindihan. Bakit ako lagi ang target mo? Yung babaeng nagdala sa'yo ng mga dokumentong iyon. Kapatid kong babae. Si Cynthia Hawkins ang kapatid mong babae? Ah, ganun pala. Hoy. Pero alam ba ni Audrey? Ang lahat ng ito? Hindi niya alam. Wala siyang alam. Ako ang may gusto ng paghihiganti sa'yo. Kaya sinadya kong lumapit sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Huwag mo siyang saktan. Kaya, ikaw ang pumatay sa kanya, tama ba? Ang isang taong patay na ang lakad. Ay walang kailangang malaman. Tigil. Pasensya na, hindi ko sana dapat isinangkot ka dito. Ayos lang. Walang-wala ang galos na to. Hindi nila ako papatayin. Audrey Hawkins. Ano ba talaga ang nakikita mo? Sa batang lalaking to? Hindi ba't mas mabuti para sa'yo ang kumita ng malaki kasama ko kung gusto mong maging chairwoman ng Orion Corporation? Ibibigay ko yan sa'yo. Ang anumang gusto ko, kailangan ko bang ibigay mo iyon? Ano ng lakas ng loob mong saktan ang mga tao ko? Donald, tanungin kita.
May kinalaman ba sa'yo ang pagkawala ni Cynthia? Magsalita ka. Paano naman nangyari yon? Mag-asawa tayo. Siya yon. Siya ang pumatay kay Cynthia Hawkins. 8 taon na ang nakalipas, ipinadala si Cynthia sa training camp. Nagawa rin niya. Malamang nalaman ni Cynthia ang isa sa mga lihim niya. Yon lang ang dahilan. Donald, alam mo ba? 16 na taong gulang pa lang si Cynthia noon. Bakit mo ginawa to? Bakit? Audrey, huwag kang mag-alala. Pangako, gaganti ako para kay Cynthia. Sabi ko sa'yo, hindi ako yun. May ebidensya ka ba? Audrey, seryoso ka? Palagi ko siyang itinuring na parang sarili kong kapatid. Asawa kita. Pero naniniwala ka sa isang di mo kilala kaysa sakin. Sige, kung may patunay ka, ipakita mo sa akin. Walang ebidensya? Anong gusto mo? Patayin mo ako? At ikaw naman ang makulong? Mag-asawa na lang tayo sa impyerno. Papatayin kita. Audrey, Papatayin kita. Audrey, Bitawan mo ako, papatayin ko siya. Audrey. Audrey. Ano nung sinabi mo sa akin noon? Huwag mong hayaang ang pagkakamali ng iba ang magparusa sa'yo. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ako nagpakasal kay Donald, hindi sana nasaktan si Cynthia. Ngayon, ang pumatay ay nakatayo mismo sa harap ko. Wala na akong ibang paraan. Meron ako. Pinapunta ko si Casey Swan para magdala ng malilinis na damit para sa'yo. Yung babaeng assistant mo. Isa siya sa amin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ilalabas kung nasaan tayo. Lapatan ko ng gamot ang sugat mo. Masakit. Magiging mas maingat na ako. Na pala. Sa mga susunod na araw, huwag mong hahayaang malaman ni Donald Mercer kung nasaan tayo. Bukas, dadalhin kita sa ibang bansa para makipagkita sa kanya. Yung Joker na iyon, siya ang nagbibigay sa'yo ng mga trabaho. Tutulungan ba niya tayo? Hindi. Pero mapapasabi ko sa kanya ang gusto nating malaman. Nakabalik na rin si Caleb. Ang tagal na nating hindi nagkita. Nagdala ka pa ng napakagandang babae. Hindi ka ba natatakot na agawin namin yan sa'yo? Kasama ko siya. CJ, naghihintay na si Joker. Tara na. Joker, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang tagal na nating hindi nagkita. Caleb Stafford. Matagal na nating magkaibigan. Kayong dalawa, lumabas muna sandali. Ginoong Joker, narinig ko kay Caleb na malakas ang impluensya mo kahit saan. Ang mga mata at tainga mo ay nasa buong mundo. Maihihilingin ako sa'yo. Hindi ako ganoon kahanga-hanga, gaya ng sinasabi niya. Magpatuloy ka. Ano naman ang gusto mo sa akin ngayon? Alam mo, nakalayas ako mula sa training camp. Sinusubukan kong hanapin ang boss nila para magtanong tungkol sa ilang bagay. Ano ang balak mong gawin? Gusto kong maghiganti para sa aking nakababatang kapatid, kaya kailangan kong kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Maya Stafford, ang babaeng nakalayas kasama mo mula sa training camp noon. Alam mo, hindi ka nila tutulungan. Kaya nga, kailangan ko ang tulong mo. Nagbibiro ka ba? May mga patakaran kami sa kanya. Mapayapang pagsasama. Ngayon gusto mong ipagapos ko siya. Hayaan mong baguhin ko ang sinabi. Inihiling ko lang sa inyong lahat na anyayahan siya. At kami na ang bahala sa iba. Pangako ko, hindi ka nila sisisihin kahit kailan. Ang tapang mo, miss. Siyempre. Kung hindi ako makakaupo rito. Ipangalan mo ang presyo. Babayaran ko kahit ano. Caleb,
Magaling ang panlasa mo. Ang babaeng ito ay talagang espesyal para sa'yo. Pero nakakalungkot. Hindi ako nagkukulang sa pera. Ano naman ang gusto mo? Sabihin mo lang. Dahil sa ibang bansa, kapangyarihan, katayuan. Kahit anong gusto mo, maibibigay ko. Ano ang gusto ko? Caleb. Alam mo na. Akin na si Caleb ngayon. Gumastos ako ng 60 milyong dolyar para bilhin siya. Pasensya na, pero hindi kita matutulungan dito. Pangako ko sa'yo. Ano ang ipinangako mo sa kanya? Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Tagumpay sa ating partnership. Joker, kung ang gusto mo, ay ang buhay niya. Hindi ako pwedeng pumayag doon. Ginang Hawkins, nagbibiro ka lang siguro. Mas mahalaga siyang buhay kaysa patay. Kaya ngayong araw, dito ka muna. Bukas, dadalhin ko siya. Mag-dinner tayo ngayong gabi. Ano ba talaga ang gusto ni Joker? Sasabihin ko sa'yo pagkatapos. Ginang Hawkins, pinakamalakas ang loob mo sa lahat ng babaeng nakilala ko. Ito, tagay para sa iyo. Maraming salamat, Ginoong Joker, sa pagpapahalaga mo. Pero, hindi ako umiinom. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Hoy ganda, uminom ka. Kilalanin natin ang isa't isa. Pasensya, hindi ako umiinom. O sige na, nandito ka na. Uminom ka lang. Pabor naman. Kung inom ka ng konti, ako na ang lalago. Sige na. Isa lang. Sasamahan kita uminom. Caleb, sa totoo lang, hindi pa kami nakakasama ng babae. Dinadala mo rito ang isang napakagandang babae, at hindi ko siya mahawakan. Sinabi ko na sa'yo, kasama ko siya. Kalimutan mo na. Huwag mo siyang hawakan. Humihingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na kung may nasaktan ako. Umalis ka na. Pasensya na tungkol doon. Hindi ko sinasadyang sirain ang mood ng lahat. Caleb, swerte mo talaga. Hawkins, huwag mo nang isipin yon. Ganun lang talaga siya. Walang maliit na bagay na tulad nito. Ang makakasagabal sa ating partnership. Kung ayaw mo talagang uminom, lumabas na lang tayo. Kulang tayo sa kwarto ngayong gabi, kaya kayong dalawa, magkakasama sa isang kwarto. Sa totoo lang, kung iwan mo ang isang magandang babae, na mag-isa dito, kahit ikaw, hindi ka magiging komportable, di ba? Gagawin ko ba talaga sa iyo? Anong ikinahihiya mo? Bakit ka nag-iinsisting manatili sa labas? Hindi yon. Hindi pa ako natulog kasama ang isang babae. Talaga? So hindi kasama ang gabing iyon? Hindi yon. Alas 11 na. Ang huli niyong natulog kagabi. Tumahimik ka. Seryoso. Ganyan ka ba no? Pigilan mo yan. Nasaan siya? Joker, ang aga-aga mo namang inimbitahan ako. Anong nangyayari? May bagong mga recruit ako na naghihintay na ayusin ko. May kaibigan ako na may ilang gustong itanong sa'yo. Kaya pinagkatiwala niya sa akin.
Naimbitahan ka. Pababayaan ko na kayong mag-usap. Na pala, matagal na pala kayong magkakilala. Ikaw, hindi ba't ikaw ang number 48? Yung Knuckle AS mula sa Camp 8 taon na ang nakalipas? Hindi ako magiging nasaan man ako ngayon. Kung hindi dahil sa pagsasanay mo. Dahil Knuckle AS ka nga, bakit ka pa naghanap sa akin? Hayaan mong tanungin kita. Noong panahong iyon, sino ang nagbenta kay Cynthia Hawkins sa iyo? Joker, simula pa lang, napagkasundoan na natin, na hindi tayo makikialam sa isa't isa. Ngayon, ganito na lang ang ginagawa nila sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hala, hindi ko kayang talunin si Caleb. Kahit kausapin mo siya, wala ring mangyayari. Si Caleb lang, kayang-kayang wasakin ang buong operasyong ito. Ano man ang itanong ko, sagutin mo lang ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakikinig sa isang babae. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Ako ang bagong chairwoman ng Orion Corporation. Kung may gusto akong malaman, malalaman ko. Pero ayoko sa mga taong hindi sumusunod sa utos. Kaya siguro, patayin ko na lang siya ngayon. Ninanakot mo ako. Hindi ito pananakot. Kahit patayin kita, wala silang mag-agawa sa akin. Kapag may ganap na kapangyarihan at katayuan ka, wala ka kundi isang bangkay. Magsasalita ako. HMP, kayo at ang Orion, nagluloko lang ba kayo sa akin? Noon, ang chairman ng Orion, ang nagbenta sa kanya sa amin. At ngayon, narito ka para tanungin ako tungkol doon? Ano ang punto? Si Donald Mercer iyon. Kaya noong gumawa kayo ng deal noon, may naiwang token, o anumang uri ng ebidensya. Huwag mo mang isiping magsinungaling. Alam ko, kontrata ang pinipirmahan nyo sa lahat ng bagay. Ibigay mo sa akin ang pass. Ako na ang kukuha. Nasa safe, sa opisina ko ang mga bagay. Ang code ay 5-7-8-4. Boss, hindi pa namin siya nahahanap. Saan ba kaya pupunta ang isang babaeng tulad niya? Kasama pa ang isang sugatang lalaki? Bigla na lang silang nawala. Director Mercer, sa tingin ko, ang pinakamadali ngayon ay pagpapalakas ng pinakamataas na autoridad ng Orion Corporation. Akala ng lahat sa labas, patay ka na. Inaakala nilang si Audrey na ang chairwoman ngayon. Oo, dapat tayong umakto at manguna. Tapos gantihan ng mas malakas. Magdaos ng press conference bukas. Makipag-ugnayan sa mga periodista. Gamitin mo ang kotse na ito. May maghihintay sa'yo. Sige, salamat. And Joker, salamat sa tulong mo ngayon. Kung kailangan mo ng anuman sa akin sa hinaharap, pumunta ka sa Orion Corporation. Basta legal lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para tulungan ka. Hindi na kailangan. Nabayaran na. Di ba? Sige, mas mabuting umalis ka na. Huwag mong kalimutan ang bayad ko. Tara na. Ano ang ibig niyang sabihin sa bayad? Wala. Gusto lang niya ang lahat ng pag-aari ko. Mas malaki ba yon kaysa sa binigay ko na sa'yo? Mahal kong Audrey, akala mo ba ay gwapong lalaking umaasa sa'yo lang ako? Hindi problema sa akin ang pera. Mukhang hindi ka naman kulang sa pera. Well, pwede rin akong magkulang. Emma Hawkins, magkano ang ibabayad mo para bilhin ako? Hindi talaga patay si Director Mercer. Seryoso. Anong nangyayari? Saan mo narinig yan? Orion Corporation Press Conference. Lahat, salamat sa pagpunta. Lahat, salamat sa pagpunta. Ako si Donald Mercer.
Mr. Mercer, may mga chismis online na nahulog ka sa bangin at namatay. Ano talaga ang nangyari? Hindi ako patay. Aksidente lang ang pagkahulog sa bangin. Iniligtas ako ng ilang mabubuting loob, at naglaan ng panahon para gumaling. Pero sa isang panahon, nakarate ako sa kama. At wala akong paraan para makipag-ugnayan sa labas. Ngayong bumalik ka na, plano mo bang bawiin ang posisyon ng chairman? Habang wala ka, nagpalit na ng kamay ang Orion Corporation. Legally married na kami ni Audrey, kaya walang ganap na pagpapalit ng pagmamay-ari. Ang chairman ng Orion Corporation, ako pa rin, si Donald Mercer. Audrey, kung walang ebidensya, wala kang magagawa sa akin. Isang babae ka lang. Wala kang paraan para maabot ang mga tao sa training camp. Sa akin lang mapapasa ang Orion. Sandali. Sandali. Ang Orion ay hindi kailanman mahuhulog sa kamay ng isang kriminal na katulad mo. Ginang Hawkins, anong nangyayari dito? Audrey Hawkins, alam kong matagal mo nang gustong makuha ang posisyon ng tagapangulo sa Orion. Pero hindi ibig sabihin noon na pwede mo lang gawa-gawain ang mga paratang laban sa akin. Ito ang mga file. Tungkol sa mga babaeng kinolekta ni Donald, gamit ang pangalan ng Orion Corporation, malinaw na ipinapakita ng mga file na ang mga taong ito ay kabataang babae, sa pagitan ng 18 hanggang 25 taong gulang. Sandali. Totoo ba ito? Hoy, tingnan ninyo ito. Paano niya nakuha ang mga ito? Nag-abroad ba siya kamakailan? Imposible. Imposibleng natagpuan niya ang training camp. Hindi sana sila nagkita-kita. Ang mga file na ito ay mas detalyado pa kaysa sa mga record ng interview. Kasama pa rito ang mga ulat medikal tungkol sa mga organo at kalagayan ng kalusugan. May mga nota pa tungkol sa pagiging angkop ng mga babae sa pagbubuntis. At karamihan sa mga babaeng ito ay mga ulila o galing sa mga single parent na pamilya. Ang tanging inaalala ko lang ay, kung ang kalusugan o sitwasyon ng pamilya, ng isang empleyado, ay makakaapekto sa kanilang trabaho, anong mali doon? Donald, alam mo ba kung saan nanggaling ang mga file na ito? Galing ito sa bumili kay Cynthia Hawkins mula sa iyo. Kinuha ni Donald Mercer ang mga file na ito para ibenta ang mga tao sa ibang bansa. Kapag napili ang isa sa mga babaeng ito ng isang mamimili, niloloko ni Donald ang mga babaeng ito at ipagbibili sa pamamagitan ng pagsasabing sila ay itatalaga sa isang dayuhang sangay. Director Mercer, pakisagot po ito. Pakipaliwanag. Director Mercer. Director Mercer. Tumigil ka sa pagpapalabas ng kasinungalingan. Gusto lang niyang ibagsak ako. Ang gusto niya ay ang pwesto ng tagapangulo sa Orion. Ang lalaking iyon ay ang kanyang kabit. Nagtutulungan silang dalawa para ipitin ako. Matagal nang nandaraya si Audrey. Hindi ka talaga titigil hanggang sa bumagsak ka sa pinakamababa. Ito ang orihinal na dokumento. Malinaw na nakasaad dito. Nakasangkot si Donald sa pangangalakal ng tao. Ang unang biktima ay ang aking nakababatang kapatid na si Cynthia Hawkins. Ito ay dulo lamang ng malaking problema. Sa lahat ng mga taong ito, hindi natin masasabi kung gaano karaming buhay ang kanyang winasak ng ganito. Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi mo maaaring nakita siya. Hindi ko nakita. Si Cynthia Hawkins ay aking kapatid. 8 taon na ang nakalipas. Siya ay ipinagbili sa kampo. Siya ay lumaki at nagsanay kasama ko. Sabay kaming tumakas sa impyernong iyon. Makalipas ang 8 taon, mulig na kasalubong niya si Donald. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay walang awang pinatay niya. Ang pagbagsak mula sa bangin ay isang peking kamatayan lamang pagkatapos niyang patayin ang aking kapatid upang maiwasan ang paghihinala. Kalokohan. Kayong dalawa ay magsing-ibig. Paano ko masasaktan ang sariling kapatid ng aking asawa? Totoo man ito o hindi, ipaliwanag mo sa pulisya. Director Hawkins, Naipasa ko na sa pulisya ang lahat ng ebidensya na aking natagpuan. May utang ka sa akin at sa aking nakababatang kapatid ng paliwanag. huwag kang mag-alala. Pangako ko, kikilos ako ng walang kinikilingan.
Dalhin niyo siya. Dalhin mo siya. Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan. Audrey. Kasal tayo, di ba? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, may utang ka sa akin. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa'yo. Donald Mercer, ang tanging dahilan kung bakit kita pinakasalan ay para tuparin ang huling hiling ng aking ama. Hindi mahalaga na wala kang ambisyon. Maaari kitang tulungan na mapanatili ang iyong pwesto sa Orion Corporation. Pero hindi mo talaga maintindihan. Mula nung oras na dinukot mo ang aking kapatid, ito na ang magiging wakas mo. Audrey Hawkins. Kung sinusubukan mong isama ako sa pagbagsak mo, edi kasama ka rin. Huwag mo nang subukan. Dinukot mo muna si Cynthia. Nakahanap na kami ng pinakamagaling na abogado para maghain ng diborsyo. Hindi mo siya isasama sa pagbagsak mo. Huwag. Audrey, mamamatay ka. Hindi kita palalayain ng ganun kadali. Putang ina mo. At may dalawa pang daga na natitira. Brian Herrick at Oscar Greer. Huwag kayong magtago, lumabas kayo. Pinaghihinalaan kayo sa iligal na transaksyon. Kami ay nangungulekta ng ebidensya. Sumama muna kayo sa amin. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lang. Siya ang may kasalanan ng lahat. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat. Palayain ninyo ako. Tapos na ang lahat ngayon. Uwi na tayo. Pumunta ka muna sa opisina at tulungan mo akong alisin ang mga lintang iyon. Nasa aking desk ang listahan. Kailangan ko pang dalawin si Donald sa bilangguan. May ilang bagay na kailangan ko pang linawin. Hoy! Ano? Nakatakas si Donald Mercer habang dinadala. Buwisit! Audrey Hawkins. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Putang ina mo. Matagal ka nang nakikipag-away kay Caleb Stafford, di ba? Kaya nakipagsabuatan ka sa kanya para sirain ako? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo sanang ginawa. Donald Mercer, hindi naman kita inapi. Bakit mo kailangan saktan si Cynthia? Dahil nakakita siya ng hindi dapat niya makita. Sino ang nagsabi sa'yo na pumunta rito? Paano kung malaman ni Audrey? Ang gusto lang ng mga buyer ay yung batch kahapon. Yung 18 taong gulang na batch. Kailangan na nila ngayon. Ganun ba kagipit? Oo. Handang magbayad ng mas malaki. Kailangan nating ihatid ang mga yon ngayong gabi. Hinay-hinay lang. Gagamitin ko ang pangalan ng Orion Corporation bilang takip. Sasabihin ko sa mga empleyado na ina-assign sila sa isang overseas branch. Ikaw. Hintayin mo ako sa Harborview Terminal. Sino yan? Paano niya nalaman? Masama ito, talagang masama. Paano kung yung batang yon ay magsabi kay Audrey? Dahil nalaman mo ito, huwag kang magalit sa mangyayari. Isakay mo siya sa kotse. Audrey, ang pagkamatay ng kapatid mong babae ay kasalanan mo lahat. Kung hindi mo ako napangasawa, hindi sana kailangang mamatay ang kapatid mo. Ha ha ha. Ikaw ang pumatay sa kapatid mong babae. Kaya, magpakamatay ka na lang. Audrey, Tumigil ka. Kung ayaw mong mamatay siya. Huwag. Caleb Stafford. huwag. Caleb Stafford. Basta tumawid ka lang dito.
Pakakawalan ko siya. Donald Mercer. Pakiusap, nakikiusap ako, pakawalan mo siya. Huwag mo akong alalahanin, Caleb. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na lang, huwag mo akong alalahanin. Pakiusap. Pakiusap. Pakawalan mo siya. Sige. Pakakawalan ko siya ngayon din. At ay padadala ko kayong dalawa. Diretsyong impyerno. E di sabay tayong pumunta sa impyerno. Tigil. Caleb. Bakit mo ako iniligtas? Mahalaga ang buhay ko, at ang sayo hindi. Ako. Kapit lang, nakikiusap ako sayo. Pakiusap, huwag kang magkaroon ng anumang mangyari sayo. Nakikiusap ako sayo. Pakiusap, huwag kang magkaroon ng anumang mangyari sayo. Caleb, Caleb Stafford. Caleb Stafford. Caleb Stafford. Caleb Stafford. Gising ka na. Ang katawan mo. Nasaan si Caleb Stafford? MS Hawkins. Wala na si Caleb. Nasaan ang bangkay? Nadala na ang bangkay. Sino ang nagdala? Ang galing-galing mo. Alam mo ba, kung magkano ang perang nagawa mo para sa akin itong nakaraang 2 taon? Sa totoo lang, sobrang mahal kita. CJ. Noon, nang magpanggap kang patay para makalaya, at hinayaan mong iligtas kita. Nagsisi ka ba? 3 taon mo na akong pinanatili dito. Hindi ko masisiguro na buhay ako sa bawat araw. Kaya hindi ko siya maaaring idamay dito. CJ. Ito na ang huling misyon. Protektahan mo lang ang isang tao. Nga. Ginang Hawkins. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap na lang? Ano ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ginoong Joker. Sikat na sikat ka. Ang pinuno ng Mercenary Corps. Kung ayaw mo, paano ka pa pumayag na makipagkita sa akin? Tanong ko lang. 2 taon na ang nakalipas. Ikaw ang kumuha kay Caleb Stafford. Tama ba? Ano naman? Magkano ang kanyang bayad? Bibilhin ko siya. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Alam mo, karaniwan, hindi ako tumatanggap ng trabahong bodyguard. Pero seryosong halaga ang inalok ng kliyente. Buong 24 na milyong dolyar. Napakalaking kliyente yon. Kaya, dinala ko siya rito. Kung ayaw mo, sabihin mo sa kanya ng harapan. Audrey. Audrey Hawkins. Caleb Stafford. Ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. CJ. Kayong dalawa, mag-usap na kayo. Tara na. Audrey Hawkins. Hindi ka interesado, ha? Di hahanap ako ng iba. Hindi yon. Caleb, hindi mo talaga na-appreciate ang meron ka. Sa 2 milyong dolyar isang buwan, wala akong taong hindi ko kayang i-hire. Ang gusto lang ni Joker ay kumita ng pera mula sa'yo, di ba? Hindi naman sa wala akong pera. Bakit hindi mo sinabi sa akin? O iniisip mo lang na hindi ko kayang bayaran? Ang kontrata mo. Hindi iyon ang dahilan. Ang gusto ni Joker ay ako. Gusto niyang magpatuloy akong magtrabaho para sa kanya. Sa loob ng 3 taon, hindi ko kayang ipangako na buhay pa ako pagkatapos ng 3 taon. Kaya ako. Tigilan mo yan. Tinatanong lang kita. Kung kukunin mo ba ang isang taong trabaho o hindi? Siyempre naman. Ikakarangal ko yon. Kaya ngayon, ako na ang boss mo. Ano ang dapat mong tawagin sa akin? Master.
Ngayon, mas tama na yan. Audrey Hawkins. Noon, takot lang ako. Kung hindi ako nakabalik, ayokong naghihintay ka ng walang saysay. Sinong nagsabing naghihintay ako sa'yo? Hindi ka naghihintay. Hindi, pero, sinabi mo mismo yon. Ano nang sinabi ko? Sinabi mong gusto mo ako. Sa tabi mo habang buhay. Audrey Hawkins. Hindi na kita pakakawalan muli.